Mag-alas 11 na naman. Malapit na naman ang tanghalian mga guys. Yan, naabangan ko na lang dito sa tindahan yung asawa ko at baka biglang dumating. Inaalalayan pa yun. Tapos na ako magluto, nakapagsaing na lahat-lahat. Kakain na lang. Yan. Kasi may pinapagawa ko doon sa bahay, yung patungan ko ng halaman. Kasi kung dati nag-aalaga ko ng mga hayop, yung mga aso, kung ano-ano, manok, mga pato. Ngayon iba na ang alagaan ko, yung makakain. Kasi yan, mga alaga ko, di ako nakakakain doon. Ang aalagaan ko na lang, yung makakain, guys. Kahit gumastos ako doon, at least nakakain ko. Ay, ang alaga ko, hindi ko yung nakakain. Kaya, maging practical na lang tayo. Yan, mabuti na lang na i-dispatch ako na yung aking alaga na ibigay ko doon sa aming kaibigan. Na aalagaan sila ng mabuti. Doon, kinuha nila. Diba? Mahal naman nila yung alaga ko. Mahal naman nila. Yun yung gusto ko pagbigyan, yung minamahal din. At may pantustos sa pagkain, diba? Kasi, para din tao yan. Diba? Pag ibinigay natin yan sa tao na wala din kaanuhan na mag-alaga ng aso, ng mga hayop, ay magiging kawawa lang sila. So, hindi kaya dun sa binigyan ko na sapat yung kanilang kain dahil mapagmahal sila sa mga hayop. Ayan mga guys, kaya kahit anong dami ng alaga nila, sinaga nila para kasi kawawa pag binigay ko sa iba. Ayan po, ayan guys, welcome to my vlog, another magtatanghalian na naman tayo ngayon. Ayan, nanggaling na ako ng labas sa palengke at bumili na ako ng ulam. Ang nabili ko pala na kursunadahan ko sa palengke ay pusit na sariwa. Minsan lang kami sa loob ng isang taon magluto niyan kasi bawal daw yan sa amin. Nagluto ako ngayon para makatikim naman kami, pero sariwang sariwa. Iyon ay ginawa kong half cook lang, isang pakulo lang po, kaunting kulo lang po yun, luto na yun. Dahil pag pinatagal mo pa yun sa apoy ay tumitigas yun. Kailangan hindi mo ibababad sa apoy. Ganun lang po ako magluto ng pusit. Ayan, masarap yan pag sariwang-sariwa, manamis-namis, at pinatuyuan ko sa adobo. Gustong-gusto ng asawa ko yan. Naiba na naman yung luto ko ngayon mga guys. Hindi ko na lang kanina ibinidyo dahil ang dami kong ginagawa. Akyat pa na ako sa taas kasi nagpapagawa ko sa taas ng mga patungan ko ng halaman. Kasi gusto ko nakasipirit yung tanim ko mga guys. Ganun po ako mag-alaga ng mga ganyan. Ayoko po yung magulo tingnan. Kasi pag may mga bisita akong dumarating, umakit sa taas, lalo na pag Pasko, bagong taon, mga okasyon, napupuntahan doon ng mga anak ko at nagrereklamo yung mga yan pag makalat at may amoy kagaya sa mga alaga ko na aso. Kaya pinilit ko talaga maano na yung aking alaga para masiyahan sila doon sa taas. Kahit mag-inom-inom sila doon, magsayawan sila doon, diba, masaya sila, nagsama-sama sila magkakapatid at ang kanilang mga ibang mga pamangkin, mga pinsanin, minsan kasama-sama sila doon. Ayan, ganun po yung mga anak ko, masaya lang sila kahit may mga problema din. Sabi ko ang ganun. Ang problema naman hindi natin yan pwedeng itago sa atin mga sarili. Kailangan kung kaya lang ipaisantabi muna natin ang mga problema. Kasi bawal naman tayo mga ma-stress, diba? Kasi mayroon iba na talagang ang problema talaga inaano nila. Kasi yung mga nangyayaring inaatake. Yan po, di na po ako mahilig sa ganyan. Basta't mahilig kainin lang ako sa oras, masaya na po ako sa araw-araw. Yan, may paglibangan, naglilibang ako dito sa ating social media na napakaganda ng ginawa ng ating pinakapinuno sa ating social media na alam na niyo yan, sa Facebook natin, hindi ko nababanggitin ang pangalan. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya dahil nadagdagan pa yung aking lakas at yung kaalaman natin na wala naman tayo alam dito magandang gayat, natuto na lang tayo.
Nandiyan ang asawa ko guys. Okay, bye-bye.